Huwag kang magtitiwala sa kanya. Ang bulong ay mahina. Halos hangin lang na dumaan sa tainga ni Leah. Ngunit ang bigat ng mga salitang iyon ay parang malaking bato na biglang ipinatong sa kanyang dibdib. Lason ang ngiti niya. Iyon ang mga huling salita na narinig niya mula kay Doña Estrella Vergara bago nito ipinikit ang mga mata, hudyat ng pagod at panghihina. Naiwan si Leah na nakatayo sa gitna ng malawak at malamig na silid. Ang puso niya ay kumakarera. Mas mabilis pa sa pag-ikot ng mamahaling orasan sa dingding. Paano nangyari ito? Ilang oras pa lang ang nakalipas, nakatayo siya sa labas ng higanting tarangkahan na bakal ng mansyon ng mga Vergara. Mahigpit ang hawak niya sa strap ng kanyang luma ng bag, habang pinagmamasdan ang tatlong palapag na bahay na mas malaki pa sa pinagsama-samang 10 bahay sa kanilang barangay. Ang hangin sa Makati ay ibang-iba, amoy ng pera at kapangyarihan. Napabuntong hininga siya at muling binasa ang text mula sa kanyang ina. Anak, tumawag ka pagdating mo. Mag-ingat ka dyan. Mahal ka namin ni tatay. Isang ngiti ang gumuhit sa kanyang labi. Para sa kanila, gagawin niya ang lahat. Para sa gamot ni nanay, para sa kanilang maliit na bahay na laging binabaha, kakayanin niya kahit ano. Excuse me, ma'am, kayo po ba si Nurse Leah Santos? Tanong ng isang guard na nagbukas ng maliit na pinto sa gate. Ay, opo. Ako nga po, sagot niya. Medyo nahihiya. Tuloy po kayo. Hinihintay na po kayo sa loob. Bawat hakbang ni Leah sa marmol na sahig na kumikinang ay parang isang panaginip. Ang katahimikan sa loob ng mansyon ay halos nakakabingi. Sinalubong siya ng isang may edad ng kasambahay na nagpakilalang si Yaya Minda. Ang mga ngiti nito ay mainit at totoo. Isang bagay na agad nagpagaan sa kaba ni Leah. Halika, iha. Hinihintay ka na ni Doña Estrella sa kanyang silid. Sabi ni Yaya Minda, ang boses ay mahinahon. Dinala siya sa isang silid na mas malaki pa sa sala ng kanilang kapitbahay. Nakahiga sa isang malaking kama ang isang matandang babae. Maputla ang balat at manipis ang buhok. Ngunit ang kanyang mga mata ay buhay na buhay. May talino at lungkot na nababasa sa mga yon. Ito, si Doña Estrella Vergara, ang matriarch ng pamilyang Vergara. Magandang hapon po, bati ni Leah, yumuko ng bahagya. Ngumiti si Doña Estrella, isang pilit na ngiti. Ikaw pala si Leah, malapitan ka nga. Lumapit si Leah. Nagulat siya nang abutin ng matanda ang kanyang kamay. Ang mga daliri nito ay malamig, ngunit ang hawak ay mahigpit. Tumingin ito ng diretso sa kanyang mga mata na para bang may hinahanap sa kaibuturan ng kanyang kaluluwa. Mabuti kang bata, sabi ng matanda. Hindi ito tanong, kundi isang pahayag. Bago pa man makasagot si Leah, bumukas ang pinto. Isang matangkad at makisig na lalaki ang pumasok. Ang tindig nito ay nagpapakita ng kapangyarihan at ang suot nitong business suit ay tila isinukat para lamang sa kanya. Ito si Rafael Vergara, ang CEO ng isa sa pinakamalaking tech company sa bansa. Ang anak ni Doña Estrella. Ma, sabi nito. Ang boses ay malamig at may awtoridad. Lumapit ito sa kama at tumingin kay Leah na para bang isa lamang siyang kasangkapan sa silid. So, you're the new nurse. Sir, magandang hapon po, sabi ni Leah. Hindi siya pinansin ni Rafael. Sa halip, isang magandang babae ang sumunod na pumasok. Nakaputing bestida ito at ang buhok ay alon-alon na bumagsak sa kanyang balikat. Ang kanyang nangiti ay perpekto, parang artista sa pelikula. Hello, Mommy, sabi ng babae. Ang boses ay malambing. Lumapit ito at humalik sa pisngi ni Doña Estrella. This must be Leah. Hello, I'm Bianca Cruz, Rafael's fiancé. Ma'am, sagot ni Leah. Pakiramdam niya ay lalo siyang lumiit. Ang lahat ay tila perpekto. Isang mayamang pamilya, isang magandang love story.
Ngunit habang pinagmamasdan ni Leah ang eksena, may naramdaman siyang mali. Ang paraan ng pagngiti ni Bianca ay hindi umaabot sa kanyang mga mata, at ang higpit ng hawak ni Doña Estrella sa kanyang kamay ay tila isang babala. Dumating ang oras ng hapunan. Tahimik ang lahat habang kumakain sa isang napakahabang mesa. Si Bianca ang laging nagsasalita. Kinakamusta si Doña Estrella. Pinagsisilbihan si Rafael. Siya ang larawan ng isang perpektong mapapangasawa. "Mommy, try this soup. Masarap ito," sabi ni Bianca. Inilalapit ang kutsara sa bibig ng matanda. Pilit nang ngumiti si Doña Estrella at umiling. "Busog na ako." Pagkatapos ng hapunan, bago ihatid ni Leah si Doña Estrella sa silid nito, tinawag siya ni Rafael sa isang sulok. "Leah," walang emosyon niyang sabi, "I want to be clear. You are here to be my mother's nurse. Sundin mo ang lahat ng utos ng doktor. Ibigay ang kanyang gamot sa tamang oras. That's it. Do not meddle with family affairs. Understood?" Ang lamig ng kanyang boses ay tumagos sa puso ni Leah. Pakiramdam niya, isa siyang dayuhan na bawal makialam, bawal magtanong. "Opo, sir. Naiintindihan ko po." Sagot niya, napayo ko. Ngayon, habang nakatayo siya sa silid ng matanda, ang mga salita ni Rafael ay bumabalik sa kanyang isipan, kasabay ng nakakakilabot na bulong ni Doña Estrella. "Huwag kang magtitiwala sa kanya." Lason ang ngiti niya. Kanino? Sino ang tinutukoy ng matanda? Si Bianca, na may ngiting parang anghel? Napatingin si Leah sa natutulog na si Doña Estrella. Sa isang iglap, naintindihan niya, hindi lang siya isang yaya na tagapag-alaga. Sa mansyon na ito na puno ng mga lihim, siya ay napasok sa isang panganib na hindi niya inaasahan. Ang trabahong inaakala niyang magiging sagot sa kanyang mga problema ay maaaring maging simula pala ng isang malaking bangungot. Napahilamos ng kamay si Rafael sa kanyang mukha. Paulit-ulit na lang, ang bawat pag-uusap nila ng kanyang ina ay nauuwi sa iisang paksa. Si Bianca, "Rafael, makinig ka sa akin." Pakiusap ni Doña Estrella, ang boses ay mahina ngunit may diin. Nararamdaman ng isang ina, may mali sa kanya. "Ma, please," sagot ni Rafael. Pilit na pinapakalma ang sarili. "This is the 21st century. Hindi na uso ang kutob. What I need are facts, evidence, at ang tanging nakikita ko ay isang babaeng nag-aalaga sa'yo at nagmamahal sa akin." "Ang nakikita mo ay isang magaling na pag-arte," giit ng matanda. Bumuntong hininga ng malalim si Rafael. Mahal niya ang kanyang ina, higit kanino man. Ngunit ang katigasan ng ulo nito ay minsan nang nakakapagod. Mula nang magkasakit ito, tila lalo itong naging mapaghinala sa lahat. Gusto na niyang bumuo ng sarili niyang pamilya. Gusto na niyang magkaroon ng kapayapaan. At si Bianca ang sagot sa lahat ng yon. Si Bianca na laging nakangiti, laging sumasang-ayon, laging perpekto. Kaya naman, nakapagdesisyon na siya. Isang desisyon na sa tingin niya ay siyang tanging paraan para matahimik na ang lahat. Kinabukasan, isang team ng mga technician ang palihim na pumasok sa mansyon habang nasa hardin ang kanyang ina kasama si Leah. "I want them everywhere, but they must be completely invisible," utos ni Rafael sa pinuno ng team. The living room, the dining hall, my mother's bedroom, even the kitchen. I want to see and hear everything. "Masusunod po, sir. Micro cameras, almost impossible to detect," sagot ng lalaki. Pinanood ni Rafael ang pagkakabit ng mga maliliit na lente na kasing laki lang ng ulo ng aspili. Sa likod ng mga painting, sa loob ng mga flower vase, sa gilid ng mga estante ng libro. Pakiramdam niya ay isa siyang kontrabida sa sarili niyang pelikula, ngunit para sa kanya, ito ay isang pangangailangan. Kailangan niyang patunayan sa kanyang ina na mali ito, na si Bianca ay karapat-dapat sa apelyidong Vergara.
Dumating ang araw ng kanyang pag-alis. Sa airport, mahigpit ang yakap sa kanya ni Bianca. Mag-iingat ka doon, love. I'll miss you so much. Don't worry about mommy. I'll take good care of her. I know you will, sagot ni Rafael. Hinalikan ito sa noo. Sandali siyang nakaramdam ng kapanatagan. Ito ang pamilyang gusto niya. Tahimik at puno ng pagmamahal. Ngunit nang paalis na siya, napasulyap siya sa may di kalayuan. Nakatayo roon si Leah, sa tabi ng sasakyan, tahimik na nagmamasid. Hindi ito nakangiti, hindi rin ito malungkot. Ang mga mata lang nito ay nakatingin sa kanya at sa isang iglap, naramdaman ni Rafael ang isang bahagyang kaba. Para bang sa likod ng simpleng mukha ng yaya na yon ay may isang hatol. Isang hatol na hindi niya maintindihan. Ipinilig niya ang kanyang ulo at pilit na iwinaksi ang isiping iyon. Isa lang siyang yaya. Ano ba ang alam niya? Sa loob ng eroplano, habang pinagmamasdan niya ang mga ulap mula sa bintana, kinukumbinsi niya ang kanyang sarili. Tama ang ginagawa ko. Ito ang paraan para matapos na ang mga pagdududa. Pagbalik niya, ipapakita niya sa kanyang ina ang mga recording. Ang mga video ni Bianca na nag-aalaga rito, nagpapatunay na ito ay isang mabuting tao. At pagkatapos noon, magkakaroon na sila ng isang masayang kasal, isang buong pamilya. Isang linggo. 7 araw lang ang kailangan niya para ayusin ang lahat. Pagdating niya sa kanyang hotel suite sa Singapore, hindi na siya nag-aksaya ng oras. Binuksan niya ang kanyang laptop at inilagay ang password sa isang secure na program. Ilang sandali lang, ang screen ng kanyang laptop ay nahati sa 6 na maliliit na bintana. Ang bawat isa ay nagpapakita ng iba't ibang anggulo ng kanilang mansyon sa Maynila. Kitang-kita niya ang sala, ang kusina, ang pasilyo. Malinaw na malinaw. Sumandal si Rafael sa kanyang upuan. Isang maliit na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Ang lahat ay nasa ayos. Okay, Bianca, bulong niya sa sarili. Ang mga mata ay nakatutok sa screen. Let the show begin. Parang isang mahabang pelikula na biglang natapos. Sa sandaling nawala sa paningin ang sasakyan ni Sir Rafael, nawala rin ang matamis na ngiti sa mga labi ni Bianca. Ang malambing na mukha nito ay biglang naging malamig at matalim, na para bang isang maskara ang hinubad. Si Leah, na nakatayo sa may pintuan, ay naramdaman ang biglaang pagbabago ng hangin. Maging si Yaya Minda at ang ibang kasambahay ay tila biglang hindi makahinga. Ang kanilang mga galaw ay naging mas maingat, mas mabagal. Ang katahimikan ay nabasag ng isang matigas na utos. Yaya, ano pang tinitingin-tingin niyo dyan? Maghanda na kayo ng pananghalian, sabi ni Bianca. Ang boses ay wala na ang anumang lambing. Pagdating ng tanghalian, ang perpektong pag-arte ay tuluyan ng naglaho. Ano ba ito? Sigaw ni Bianca. Itinutulak ang plato ng sinigang palayo sa kanya. Hindi ba sinabi ko, ayoko ng maasim? Ang tatanda niyo na sa pamamasukan, hindi niyo pa rin makuha ang gusto ko. Pasensya na po, Ma'am Bianca. Pinalitan ko na po kaagad. Nagsimulang magpaliwanag si Yaya Minda. Nanginginig ang boses. Hindi na niya natapos ang sasabihin. Sa isang nakakagulat na galaw, kinuha ni Bianca ang plato at ibinato ito sa sahig. Ang tunog ng nabasag na pinggan ay umalingaw-ngaw sa buong silid kainan. Ang sabaw at mga gulay ay kumalat sa kumikinang na marmol. Linisin mo yan, malamig na utos ni Bianca. Tumingin kay Yaya Minda na para bang ito ay isang basura. At huwag na huwag ka nang magkakamali ulit. Nakatayo si Leah sa isang sulok, hawak ang tray ng gamot ni Doña Estrella at hindi makagalaw sa kanyang kinatatayuan. Ang puso niya ay dumadagundong sa takot at awa. Para sa matandang kasambahay na ngayon ay nakaluhod at nanginginig habang pinupulot ang bawat bubog. Ang mga sumunod na oras ay lalo pang lumala. Nang oras na para sa gamot ni Doña Estrella,
Pumasok si Leah sa silid nito, dala ang isang baso ng liquid vitamin supplement. Pero bago pa man niya maibigay ito, pumasok si Bianca. "Ako na," sabi nito. Kinuha ang baso mula sa kamay ni Leah. Nagkunwari itong tinutulungan uminom si Doña Estrella. Ngunit sa isang anggulo na hindi makikita ng matanda, kitang-kita ni Leah kung paano itinapon ni Bianca ang halos kalahati ng gamot sa isang paso ng halaman na nasa tabi ng bintana. "Ma'am, teka po," hindi napigilang sabi ni Leah. Kailangan po ni Doña Estrella ang buong dosage niyan. Humarap sa kanya si Bianca, ang mga mata ay nag-aapoy sa galit. Lumapit ito sa kanya hanggang sa halos magdikit na ang kanilang mga mukha. "Isa ka lang, nurse," bulong nito. Bawat salita ay puno ng pagbabanta. "Ang trabaho mo ay sumunod. Huwag mo akong pakialaman. Baka gusto mong bukas din. Nasa probinsya ka na ulit at nagkakamot ng walang makain. Entiendes?" Napalunok si Leah. Wala siyang nagawa kundi tumango at umatras. Ang pakiramdam ng pagkatalo ay mapait sa kanyang lalamunan. Ang kapatid nitong si Rico ay isa ring demonyo na nagbabalat kayo. Nakita ni Leah kung paano nito sinadyang banggain ang isang batang kasambahay sa pasilyo at pagkatapos ay ngumisi. "Mag-ingat ka sa dinadaanan mo, miss. Baka madapa ka sa akin." Ang pangingilabot ng dalaga ay kitang-kita, ngunit wala itong lakas ng loob na sumagot. Gabi. Nang sigurado si Leah na tulog na ang lahat, palihim siyang pumunta sa kusina. Nag-init siya ng kaunting sabaw na naitabi niya at kumuha niya ng ilang piraso ng bitamina mula sa sarili niyang gamit. Dahan-dahan siyang pumasok sa silid ni Doña Estrella. Gising pa pala ang matanda. Sa liwanag ng buwan na tumatagos sa bintana, nakita ni Leah ang luhang namumuo sa gilid ng mga mata nito. Walang nagsalita. Dahan-dahan lang na isinubo ni Leah ang mainit na sabaw sa bibig ng matanda at ipinainom ang bitamina. Isang mahigpit na hawak sa kamay ang naging pasasalamat nito. Habang palabas ng silid si Leah, narinig niya ang mahinang boses mula sa library sa ibaba. Boses ni Bianca at Rico. Nagtago siya sa dilim sa likod ng isang malaking haligi at pinakinggan ang kanilang usapan. "Hindi tayo pwedeng magkamali dito, Rico," sabi ni Bianca. "Ang daming nakataya." "Kaya nga sinasabi ko sa'yo, bilisan mo na," sagot ni Rico. Iritado ang boses. "Kailangan nating makuha ang pirma niya sa bagong prenup bago bumalik si Rafael. Kapag napirmahan na yon, kahit anong mangyari, sa atin ang malaking parte ng kumpanya." Nanigas si Leah sa kanyang kinatatayuan. Prenup, kumpanya. Ngayon, malinaw na ang lahat. Hindi lang ito simpleng kasamaan. Ito ay isang plano. Isang masusing, malamig, at ganid na plano. At siya, kasama si Doña Estrella, ay nasa gitna ng lahat ng ito. Sa unang 2 araw, kampante si Rafael. Mula sa kanyang hotel room sa Singapore, pinapanood niya ang mga live feed mula sa mansyon. Nakikita niya si Bianca na nakangiting nakikipag-usap sa kanyang ina. Nakikita niya itong inaabutan ng gamot. Ang lahat ay tila normal. "Sima, you're just overthinking," bulong niya sa sarili habang umiinom ng kape. Isang maliit na ngiti ng tagumpay ang gumuhit sa kanyang labi. Noong 3 araw, nag-iba ang lahat. May video call sila ni Bianca. Ang mukha nito sa screen ng kanyang laptop ay puno ng pag-aalala at pagmamahal. "Okay lang kami dito, love. Medyo mainitin lang ang ulo ni Mommy ngayon. Pero I understand. I'm taking good care of her. Don't worry." "Thanks, love. I'll be home soon," sabi ni Rafael. At ibinaba ang tawag. Ngunit may isang bagay na hindi tumugma. Dahil habang kausap niya si Bianca, bukas ang live feed sa isa pang bintana sa kanyang screen. At kitang-kita niya, ilang minuto bago siya tawagan ni Bianca, ang totoong nangyari. Nakita niya ang eksena sa dining hall, ang pagbato ni Bianca ng plato sa sahig, ang panginginig ni Yaya Minda habang nililinis ang mga bubog. Ang galit sa mukha ni Bianca ay isang bagay na hindi pa niya nakikita kailanman.
Napaatras si Rafael sa kanyang upuan. Pinindot niya ang replay. Paulit-ulit niyang pinanood ang eksena. Pagkatapos ay pinakinggan niya ulit ang recording ng kanilang video call. Ang boses na narinig niya, malambing at mapag-unawa, ay kasinungalingan. Isang malaking kasinungalingan. Isang butil ng malamig na pawis ang tumulo sa kanyang noo. Simula noon, hindi na niya tinantanan ang pagbabantay. Hindi na ito para patunayan na tama siya, kundi para alamin kung gaano kalalim ang panlolokong ginagawa sa kanya. Ilang oras ang lumipas, nag-zoom in siya sa camera sa silid ng kanyang ina. Nakita niya si Leah, ang yaya na yon, na may dalang isang mangkok ng lugaw. Puno ng pasensya, dahan-dahan itong sinusubuan si Doña Estrella, na para bang ito ang pinakaimportanteng gawain sa buong mundo. Sa kabilang banda ng silid, nakaupo si Bianca sa isang silya, abala sa pag-scroll sa kanyang cellphone at paglilinis ng kanyang mga kuko. Walang pakialam sa mundo. Nagsikip ang panga ni Rafael at mariin niyang ikinuyom ang kanyang kamao. Ang pinakamasakit na dagok ay dumating kinagabihan. Narinig niya ang usapan ni Bianca at Rico sa library. Ang boses nila ay mahina, ngunit sapat na para marinig ng high-sensitivity microphone na ipinakabit niya. Nakakainis na talaga, yang matandang hukluban na yan, sabi ni Bianca. Puno ng pagkasuklam ang boses. Kung hindi lang sa pera niya, matagal ko nang iniwan sa isang tabi. Konting tiis na lang, sagot ni Rico. Malapit na. Matandang hukluban. Paulit-ulit na umalingaw-ngaw ang mga salitang yon sa isip ni Rafael. Ganoon pala ang tingin nila sa kanyang ina. Ang babaeng nag-aruga sa kanya. Ang tanging pamilya niya. Isang galit na hindi pa niya naramdaman kailanman ang nagsimulang umakyat mula sa kanyang dibdib. Isang malamig at nakakapasong galit. Gusto niyang tumawag. Gusto niyang sumigaw. Gusto niyang umuwi at itaboy ang dalawang ahas na yon palayo sa kanyang ina. Pero pinigilan niya ang sarili. Hindi pa sapat to. Gusto kong makita kung hanggang saan ang kaya nilang gawin. Patuloy siyang nagbantay hanggang hating gabi. Pagod na ang kanyang mga mata, ngunit ang kanyang diwa ay gising na gising. Habang tinitingnan niya ang mga naka-archive na file, isang audio recording ang nakakuha ng kanyang pansin. Ang file name ay simple lang, Usapan sa Gabi Bianca, Rico Ampori. Automatiko itong na-record ng system nang may na-detect na boses sa loob ng library matagal pagkatapos niyang marinig ang masakit na usapan kanina. Nanginginig ang daliri ni Rafael habang dinodoble-click ang file. Isang mahinang hiss at pagkatapos ay ang malinaw na boses ni Bianca, malamig at walang kaluluwa. Kapag kasal na kami, siguraduhin nating sa isang home for the aged ang bagsak ng matandang yan. Hindi nakahinga si Rafael, para siyang sinaksak ng paulit-ulit sa dibdib. Ang babaeng pakakasalan niya, ang ina ng kanyang magiging mga anak, ay nagpaplanong itapon ang sarili niyang ina na parang isang basahan. Ang huling piraso ng tiwala sa kanyang puso ay gumuho at naging abo. Ang bawat araw sa mansyon ay parang paglalakad sa napakanipis na alambre. Isang maling galaw lang, mahuhulog si Leah sa bangin. Ang takot ay naging postoyanya niyang kasama, lalo na kapag nasa paligid si Rico. Isang hapon, habang naglalakad siya sa pasilyo, bigla itong sumulpot sa kanyang harapan. "Saan ka pupunta, nurse?" tanong nito. Ang ngiti ay hindi umaabot sa kanyang mga mata. "Sa kusina po, sir. Ipaghahanda ko lang po ng merienda si Doña Estrella," sagot ni Leah. Pilit na itinatago ang panginginig ng kanyang boses. Humarang ito sa kanyang daraanan. Hinawakan nito ang kanyang braso. Ang pagkakahawak ay mahigpit at masakit. "Alam mo, masyado kang pakialamera," bulong nito. Ang hininga ay amoy sigarilyo. "Gawin mo lang ang trabaho mo. Huwag kang makialam sa hindi mo dapat pakialaman. Baka sa susunod, hindi lang braso mo ang masaktan." Binitiwan siya nito ng biglaan. Naiwan si Leah na sapo ang kanyang braso.
Ang puso niya ay halos lumabas sa kanyang dibdib. Hindi na ito isang simpleng pagbabanta. Ito ay isang pangako. Kinagabihan, ang kanyang pinakamatinding kinatatakutan ay nagkatotoo. Narinig niya ang isang mahinang ubo mula sa silid ni Doña Estrella. Pagpasok niya, nakita niya ang matanda na hirap sa paghinga. Ang mga labi nito ay namumutla at ang dibdib ay hirap na tumataas at bumababa. Donya, halos pabulong na, sabi ni Lia. Dali-dali siyang lumapit. Kinapa niya ang pulso nito. Masyadong mabagal. Tiningnan niya ang mga mata nito. Ang mga pupil ay masikip. Ito ay sintomas ng overdose ng gamot na pampakalma. Parang kidlat na tumakbo si Lia sa maliit na mesa kung saan nakalagay ang mga gamot. Kinuha niya ang bote ng sleeping pills na ipinaiinom ni Bianca. Binasa niya ang etiketa. At doon, nanlaki ang kanyang mga mata sa takot. Hindi ito ang gamot na inireseta ng doktor. Ito ay isang mas mataas, mas mapanganib na uri ng sedative. Sadya itong ipinalit. Pinaplano nilang patayin ang matanda ng dahan-dahan. Isang desperasyon ang bumalot kay Lia. Hindi na siya pwedeng manahimik. Hindi na niya kayang mag-isa. Nakita niya si Yaya Minda sa kusina, nagliligpit. Hinila niya ito sa isang sulok sa may pinto ng lumang bodega. Yaya, tulungan niyo po ako. Nanginginig na pakiusap ni Lia. Papatayin po nila si Doña Estrella. Biglang namutla si Yaya Minda. Ngunit sa halip na magulat, ang nakita ni Lia sa mga mata nito ay isang takot na matagal nang kinikimkim. Umiiling ito, ang mga luha ay nagsimulang mamuo. Huli na ang lahat, iha. Wala tayong magagawa. May magagawa po tayo. Giit ni Lia, hinawakan ang mga kamay ng matanda. Yaya, alam ko pong may alam kayo. Nakikita ko po sa mga mata nyo. Tuluyan nang humagulgol si Yaya Minda. Hinila niya si Lia papasok sa madilim at maalikabok na bodega. Isinara niya ang pinto. Mula sa ilalim ng isang tumpok ng mga lumang dyaryo, may kinuha siyang isang luma at gasgas ng cellphone. Matagal ko na itong tinatago, sabi ni Yaya Minda, basag ang boses. Isang gabi, narinig ko si Ma'am Bianca na may kausap sa telepono. Akala niya tulog na ang lahat. Ni-record ko. Nanginginig ang mga kamay ng matanda habang kinakalikot ang cellphone. Pagkatapos ng ilang sandali, isang boses ang umalingaw-ngaw sa katahimikan ng bodega. Boses ni Bianca. Malamig, walang emosyon, at nakakakilabot. Iyon na nga, dagdagan mo lang ng paunti-unti araw-araw para walang makahalata, para magmukhang natural na atake sa puso. Nanigas si Lia. Hindi lang pala pera ang habol nila. Gusto nilang mawala si Doña Estrella. Habang buhay, biglang may marahas na kalabog. Sa isang iglap, bumukas ang pinto ng bodega. Nakatayo roon si Rico. Ang mukha ay nakatago sa dilim, ngunit ang kanyang anyo ay hindi maipagkakamali. Ang kanyang mga mata ay hindi nakatingin sa kanila, kundi sa maliit at lumang cellphone sa kamay ni Yaya Minda, kung saan tumutunog pa rin ang nakahihindik na boses ni Bianca. Isang nakakamatay na titig ang ipinukol niya sa kanila. Hindi galit, mas malala pa roon. Malamig, mamatay tao. Ang bawat segundo ay parang isang oras. Ang bawat tibok ng puso ni Lia ay parang martilyo na humahampas sa kanyang dibdib. Nakatayo si Rico sa pintuan ng bodega. Ang anino niya ay humaba sa madilim na pasilyo. Sinasakop sila ni Yaya Minda. Ang lamig sa kanyang mga mata ay mas matindi pa kaysa sa malamig na hangin galing sa labas. Anong ginagawa niyo dyan? Tanong nito. Ang boses ay kalmado, ngunit ang bawat salita ay may dalang nakakamatay na pahiwatig. Ang cellphone sa kamay ni Yaya Minda ay nahulog, gumulong sa sahig, at tumigil malapit sa paa ni Rico. Nakasindi pa rin ang screen nito at doon ay makikita ang playback control ng recording. Nanlaki ang mga mata ni Lia. Tapos na, nahuli na sila. Nagmamadaling lumapit si Rico. Yumuko siya at bago pa man niya madampot ang cellphone, isang mabilis na galaw ang ginawa ni Lia.
Sinipa niya ang kamay ni Rico. Hindi kalakasan, ngunit sapat para matulak ang cellphone palayo. Yaya, takbo! Sigaw ni Lia, kasabay ng pagtulak niya kay Yaya Minda sa kabilang direksyon. Ngunit huli na, hinablot ni Rico ang braso ni Lia. Ang pagkakahawak nito ay parang bakal, halos madurog ang kanyang buto. Hindi mo ko maloloko, bitches! Galit na sigaw nito. Ang pangingiti niya ay naglaho na at napalitan ng isang mapanganib na ngiwi. Ibigay mo sa akin ang cellphone! Wala akong alam! Pilit na sabi ni Lia, nakikipagbuno sa lakas nito. Ang kanyang puso ay halos sumabog na sa takot. Itinulak siya ni Rico sa pader. Malakas ang pagkakabangga ng kanyang likod. Naramdaman niya ang matalim na sakit. Inihanda niya ang sarili para sa suntok na susunod. Ngunit sa halip, inabot ni Rico ang kanyang bulsa. Kinuha nito ang kanyang cellphone. Ito pala ang kailangan niyo, sabi nito. Ang boses ay puno ng pagtawa. Ang sarili niyong recording device. Nilukot ni Lia ang kanyang muka. Wala siyang nai-record sa sarili niyang telepono. Isang bluff lang yon ni Rico, ngunit hindi na niya nagawang magsalita. Bago pa man makapag-react si Rico, nakarinig sila ng yabag. Ano yan, Rico? Anong ingay yan? Ang boses ni Bianca. Mabilis na napatingin si Rico sa pintuan. Ang pagkakataong yun ay sapat na. Itinulak ni Lia si Rico ng buong lakas at dumapa. Mabilis niyang dinampot ang lumang cellphone ni Yaya Minda na nasa sahig. Wala po, ate. Mabilis na sabi ni Rico habang si Lia ay nagmamadaling tumayo at itinago ang cellphone sa loob ng kanyang damit. May dagalang puyata sa bodega. Pumasok si Bianca. Ang kanyang muka ay inis na inis. Daga? Rico, ang ingay mo. Baka magising si Mami. Tumingin ito kay Lia. Ang mga mata ay puno ng pagdududa. Okay ka lang, nurse? Opo, ma'am. Sagot ni Lia. Pilit na pinapakalma ang sarili. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig sa loob ng kanyang bulsa. Mahigpit na nakahawak sa cellphone. Siguraduhin mo lang, sabi ni Bianca. Ang mga mata nito ay nanunuyod. Sinusuri ang bawat galaw ni Lia. Ayokong nagkakagulo sa bahay. Sa huli, umalis si Bianca at Rico, na mukhang hindi naman sila naniniwala sa sinabi ni Rico tungkol sa daga. Ngunit hindi sila nagkaroon ng sapat na ebidensya para kumpirmahin ang kanilang hinala. Humabol si Yaya Minda kay Lia. Iha, anong gagawin natin? Delikado na tayo. Kailangan ko po itong ipadala kay Sir Rafael, sagot ni Lia. Ang mga mata ay nanlilisik sa determinasyon. Nagpunta si Lia sa kanyang silid. Ang kanyang puso ay hindi pa rin kumakalma. Tumingin siya sa kanyang salamin. Ang kanyang mukha ay puno ng takot. Hindi siya sanay sa ganitong gulo. Ang gusto lang niya ay maging isang mabuting anak at makatulong sa pamilya niya. Ngunit ngayon, higit pa sa kanyang pamilya ang nakataya. Ang buhay ni Doña Estrella. Hindi siya pwedeng manahimik. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang isinasalpak niya ang luma at gasgas na cellphone ni Yaya Minda sa isang lumang laptop na itinago niya sa ilalim ng kanyang kama. Ang mga lumang file ay lumabas sa screen. Pinilit niya ang kanyang sarili na makahanap ng isang maliit na window ng pagkakataon. 3:00 ng madaling araw. Tahimik ang lahat. Pinindot ni Lia ang record sa kanyang sariling cellphone. Itinaas ito at idinirekta sa kanyang bibig. Sir Rafael, nanginginig ang boses niya. Pakinggan niyo po ito. Alam kong mahirap paniwalaan, pero sa huling sandali, may nagbago sa isip ni Lia. Mas kailangan niya ng solidong ebidensya. Inilagay niya ang cellphone sa kanyang bulsa. May isa pang bagay siyang gagawin. Dahan-dahan siyang naglakad papunta sa silid ni Doña Estrella. Nagtago siya sa dilim. Nakita niya si Bianca na papalabas ng silid ng matanda. May hawak na isang baso. Sa isang kisap mata, nakita niya kung paano itinapon ni Bianca ang laman ng baso sa isang halaman. Agad na itinapat ni Lia ang kanyang cellphone. Pinindot ang record. Malabo ang kuha.
Madilim ang paligid, pero kitang-kita ang pagtatapon ni Bianca ng gamot. Pagkatapos noon, mabilis na bumalik si Leah sa kanyang silid. Pinag-isa niya ang lahat ng ebidensya, ang recording ni Yaya Minda at ang maikling video na kinuha niya. Dahan-dahan, sa ilalim ng kumot, ang kanyang mga kamay ay nanginginig. Nag-type siya ng isang email. To Rafael Vergara. Subject: Urgent, para sa kaligtasan ni Doña Estrella. Sir, alam kong mahirap paniwalaan, pero kailangan niyo pong makita at marinig ito. Ang buhay po ni Doña Estrella ay nasa panganib. Inattach niya ang audio file at ang video. Hindi na siya nag-abalang magpaliwanag pa. Ang ebidensya na ang magsasalita. Sa huling sandali, bago niya i-click ang send, pumikit si Leah. Naisip niya ang kanyang ina, ang kanyang pamilya. Alam niya na sa pagpapadala ng email na ito, sinuko na niya ang kanyang kapayapaan. Maaari siyang mawalan ng trabaho, masiraan ng pangalan, o mas masahol pa. Ngunit ang mukha ni Doña Estrella, ang matandang halos patay na, ay lumabas sa kanyang isipan. Pinindot niya ang send. Nakahinga siya ng maluwag. Ang pakiramdam ng takot ay naroon pa rin, ngunit may kasamang malaking ginhawa. Ginawa niya ang tama. Napaupo siya sa sahig, sa tabi ng kama, at tahimik na lumuumaga na sa Singapore. Ngunit sa silid ni Rafael, mas madilim pa sa hating gabi. Ang email mula kay Leah ay naging mitya ng isang nagngangalit na apoy sa kanyang kalooban. Binuksan niya ang attachments, pinanood ang video, pinakinggan ang audio file. Bawat patak ng video, bawat salita mula sa recording, ay parang punyal na tumatarak sa kanyang puso. Ang nangiting akala niya ay totoo. Ang pagmamahal na akala niya ay tunay. Ang lahat ay isang malaking kasinungalingan, isang masakit na pagtataksil. Hindi lang sa kanya, kundi sa kanyang ina. Nanginginig ang kanyang mga kamay. Lumakas ang paghinga niya, parang hayop na nakulong. Gusto niyang sumigaw, manakit. Sa isang iglap ng galit, kinuha niya ang baso sa kanyang bedside table at ibinato ito sa pader. Nabiyak ito at kumalat ang mga bubog. Ngunit hindi nito nabawasan ang sakit na nararamdaman niya. Ganoon pala, Bianca. Bulong niya. Ang boses ay puno ng pait. Lason pala talaga ang nangiti mo. Pinasadahan niya ang kanyang buhok. Pilit na pinapakalma ang kanyang sarili. Hindi ito ang oras para magalit. Ito ang oras para kumilos. Agad siyang bumangon. Binuksan niya ang kanyang laptop at nag-book ng pinakaunang flight pabalik sa Maynila. Hindi na siya nag-abalang mag-check out. Habang nagmamadali siyang mag-impake, kinuha niya ang kanyang cellphone. Unang tawag niya ay kay Attorney Dela Cruz, ang abogado ng pamilya. Attorney, I need you to come to the mansion immediately. Gather all necessary documents, especially the original prenuptial agreement, and make sure the police are on standby. Rafael? May problema ba? Tanong ng abogado. Halata ang pagtataka sa boses nito. Hindi lang problema, attorney. Isang krimen. Malamig na sagot ni Rafael. Pangalawang tawag niya ay kay Captain Reyes, isang kaibigan niya mula sa Philippine National Police. Captain, I need your team. Discreetly. Walang dapat makaalam. I have a situation brewing in my mansion and it involves potential murder and grand theft. Murder, Rafael? Are you serious? Dead serious, Captain. I'll explain everything when I get there. Just be ready. Ang bawat segundo sa eroplano ay parang kawalang hanggan. Naramdaman ni Rafael ang pagsisisi na dumaloy sa kanyang buong sistema. Ang kanyang ina, ang kanyang minamahal na ina. Pinagdudahan niya ang kutob nito. Pinaniwalaan niya ang isang sinungaling. I'm sorry, ma, bulong niya. Ang mga mata ay nakapako sa bintana. Ngunit ang isip niya ay nasa kanyang mansyon, sa kanyang ina, at sa dalawang ahas na nakatago roon. Babawi ako. Ipapakita ko sa kanila kung sino ang Vergara. Pagdating niya sa Maynila, hindi na siya umuwi sa mansyon.
Dumiretso siya sa isang safe house na pagmamay-ari niya, kung saan naghihintay na si Attorney De La Cruz at Captain Reyes. Ipinaliwanag niya ang lahat. Ipinapakita ang mga video at audio recordings. Ang galit sa mukha ng kanyang abogado at kaibigan ay kitang-kita. "This is premeditated murder, Rafael," sabi ni Attorney De La Cruz, umiiling, "and grand theft in conspiracy. They will pay," mariing sabi ni Rafael. "But first, I need to talk to Leah and Yaya Minda." Sa isang hiwalay na lugar, nakaharap niya si Leah at Yaya Minda. Ang mga mata ni Leah ay puno pa rin ng takot, ngunit may bahid ng pagod. Si Yaya Minda ay nanginginig pa rin. "Leah, Yaya Minda," sabi ni Rafael. Ang kanyang boses ay malambot, ngunit puno ng sinseridad. "Patawarin niyo ako. Pinagdudahan ko kayo. Hindi ako naniwala sa ina ko. Dahil sa katigasan ng ulo ko, nalagay kayo sa panganib." Nagulat si Leah. Hindi niya inaasahan ang paghingi ng tawad mula sa isang Rafael Vergara. "Hindi niyo po kasalanan, sir," sabi ni Leah, yumuko. "Hindi, Leah. Kasalanan ko," marising sabi ni Rafael. "Pero hindi pa huli ang lahat. Ngayon, kailangan ko ang tulong niyo. Kailangan nating magtulungan para matapos na ang bangungot na ito." Ipinaliwanag ni Rafael ang kanyang plano. Ang mga mata ni Leah at Yaya Minda ay nanlaki sa gulat at pag-asa. Ito ay isang plano na puno ng panganib, ngunit ito lang ang tanging paraan. "Sa gabi ng despedida party, doon natin sila huhulihin," sabi ni Rafael. Ang boses ay puno ng lamig at determinasyon. "Hayaan nating matikman nila ang kanilang sariling lason." Kinaumagahan, tinawagan ni Rafael si Bianca. Pilit niyang ginawang normal ang kanyang boses, na para bang wala siyang alam sa lahat. "Hello, love. I'm sorry, hindi ako nakatawag kagabi. Too much work here," sabi niya. "Uuwi ako bukas, sakto sa despedida party na inihanda mo." "Oh, Rafael, finally!" "Tuwang-tuwa na," sabi ni Bianca. "I'm so excited. Everything is ready. Just for you, love." "I know," sagot ni Rafael. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa kanyang labi. "I know everything." Ang Mansyon Vergara ay nagniningning sa ilalim ng ilaw ng gabi. Ang mga kasambahay kabilang si Leah ay abala sa paghahanda para sa despedida party. Ngunit sa likod ng bawat ngiti at bawat salita, may malalim na tensyon na nakatago. Nakatayo si Leah sa isang sulok, nakasuot ng simpleng uniform ng kasambahay. Ang puso niya ay kumakabog ng malakas, mas mabilis pa sa tunog ng champagne na binubuksan sa kusina. Nakita niya si Doña Estrella. Nakaupo sa wheelchair, mas matipunong tingnan kaysa sa nakaraang mga araw. Salamat sa pag-aalaga ni Leah at ng mga gamot na ibinibigay ni Rafael. Sa tabi nito ay si Rafael na tila kalmado, ngunit ang mga mata nito ay may taglay na isang hindi mapaglarawang lamig. Pumasok si Bianca, nakasuot ng isang puting gown na bumagay sa kanyang perpektong figura. Naglakad siya na parang isang reyna, ang kanyang nangiti ay perpekto, ang kanyang bawat galaw ay puno ng pagtitiwala. Sa likuran niya, si Rico, nakangisi na parang alam ang lahat ng nasa isip ni Leah. "Maligayang pagdating, love," sabi ni Bianca. Hinalikan si Rafael sa pisngi. Ang kanyang boses ay malambing, puno ng kagalakan. "Ang tagal mo." "Pinasasalamatan ko ang paghahanda mo, Bianca," sabi ni Rafael. Ang kanyang tinig ay walang bahid ng emosyon. Para sa isang espesyal na okasyon, nagsimula ang hapunan. Si Bianca ang bida sa entablado. Pinagsisilbihan niya si Doña Estrella. Nagkukunwaring nag-aalala sa kalusugan nito at nagkukwento ng mga plano nila ni Rafael para sa kanilang future. Ang lahat ng bisita, mga kaibigan at business partners ni Rafael ay tila nabighani sa kanya. "Mommy, try this prawn. Masarap po ito," sabi ni Bianca. Inilapit ang hipon sa bibig ng matanda. Ngunit bago pa man makasubo si Doña Estrella, isang
Ngisi ang sumilay sa labi ni Bianca. "Oh, by the way, Mommy," sabi nito. Kinuha ang isang folder mula sa mesa. "May pinapirmahan po pala sa akin si Rafael na isang document para sa wedding plans. Naisip ko lang, baka gusto niyo ring i-finalize ang inyong share sa kumpanya bago kami ikasal para kompleto na ang lahat." Kinakabahang napatingin si Leah kay Rafael. Ngayon na. Nakita ni Rafael ang pangingilabot sa mga mata ni Leah. Nakita niya ang pagpipilit ni Bianca na ipapirma sa kanyang ina ang binagong prenuptial agreement. Isang dokumento na, kung mapipirmahan, ay magbibigay kay Bianca at Rico ng malaking bahagi ng kanilang kumpanya. Tumayo si Rafael. Ang kanyang muka ay kalmado, ngunit ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa galit. "Wait, Bianca," sabi niya, malakas at malinaw. Ang lahat ay napatingin sa kanya. "Bago pirmahan ni Mommy ang anuman, meron akong isang espesyal na regalo para sa ating lahat." Isang senyas ang ginawa ni Rafael sa isang kasambahay na kanina pa nakatayo sa isang sulok. Agad na pinindot nito ang isang remote control. Sa likod ng dining hall, ang isang pader na natatakpan ng isang malaking painting ay biglang bumukas. Sa loob, bumaba ang isang malaking screen at pagkatapos ay umilaw. Nagtataka ang lahat, ngunit ang mukha ni Bianca at Rico ay unti-unting namutla. Nagsimulang mag-play ang video. Ang unang eksena ay ang pagtapon ni Bianca ng gamot sa halaman. Ang susunod ay ang pagbato nito ng plato kay Yaya Minda. Ang mga bisita ay nagbubulungan, ang kanilang mga mukha ay puno ng pagkabigla. "Ano to, Rafael? Joke ba yan?" Sigaw ni Bianca, pilit nang ngumingiti. "May nalalaman ka bang ganito?" Ngunit ang boses ni Rafael ay malamig. "Hindi ito joke, Bianca. Ito ang katotohanan." Pagkatapos, tumugtog ang audio recording. Ang boses ni Bianca, malinaw na nagsasabi, "Kapag kasal na kami, siguraduhin nating sa isang home for the aged ang bagsak ng matandang yan." Isang malakas na sigawan ang malingaw-ngaw sa silid. Ang mga bisita ay nagulantang. "Magnanakaw, papatay tao," bulong ng isa. "Hindi, kasinungalingan yan. Fake yan," sigaw ni Bianca, halos mawala na sa sarili. Pumunta siya sa harap ng screen at pilit itong pinapatay. Ngunit hindi pa tapos si Rafael. Ang susunod na ipinakita ay ang recording ng pag-uusap ni Bianca at Rico tungkol sa pagpapalit ng gamot, ang pagtaas ng dosage para magmukhang natural na atake sa puso. Sa puntong yon, tuluyan nang nawala sa sarili si Bianca. Tumingin siya kay Leah. Ang mga mata ay puno ng galit at puot. Ikaw ang may kasalanan nito. Pinlano mo lahat," sigaw ni Bianca. Tumuro kay Leah. "Gusto mo lang ang pera ni Rafael. Pera niya ang mahal mo, hindi siya." Nagulat ang lahat. Ngunit bago pa man makasagot si Leah, si Rico, na sa simula pa lang ay namumutla, ay tumayo. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa galit, hindi lang sa pagkabuking, kundi dahil tinuro ni Bianca si Leah. "Anong kami? Ikaw, Bianca. Ikaw ang pasimuno. Ikaw ang nag-utos sa akin. Ikaw ang nagpapakunwaring buntis sa iba para mangikilang pera bago ka napunta kay Rafael." Nahinto ang lahat sa kanilang kinatatayuan. Isang nakakagulat na katahimikan ang bumalot sa buong silid. Biglang may umalingaw-ngaw na sirena. Bumukas ang pintuan ng mansyon at pumasok ang mga pulis. Pinamumunuan ni Captain Reyes. "Bianca Cruz at Rico Cruz, you are under arrest for attempted murder and grand theft." Malakas na sabi ni Captain Reyes. Nang makita ang mga pulis, tuluyan nang nawalan ng kontrol si Rico. Kinuha niya ang isang kutsilyo na nakalagay sa mesa. Isang kutsilyong ginamit para hiwain ang tinapay. Sa isang mabilis na galaw, nilapitan niya si Leah. "Kung babagsak kami, isasama ka namin." Sigaw nito, ang kanyang muka ay puno ng puot at kabaluan. Itinaas niya ang kutsilyo, handa nang itarak kay Leah.
Ang sigaw ni Rico ay umalingaw-ngaw sa buong dining hall. Ang kutsilyo sa kanyang kamay ay kumikinang sa ilalim ng chandelier na para bang isang kidlat na handang tumama. Ang lahat ay nangyari sa isang iglap. Nakita ni Rafael ang pagtakbo ni Rico patungo kay Leah. Walang pag-aalinlangan, agad siyang tumalon, humarang sa pagitan ni Rico at Leah. "Leah, duck!" Sigaw niya, itinulak si Leah sa sahig. Sa sumunod na sandali, narinig niya ang tunog ng kalansing. Ang kutsilyo ni Rico ay bumagsak sa balikat ni Rafael, hindi kalaliman, ngunit sapat para makaramdam siya ng matinding kirot. "Rafael!" Sigaw ni Leah, puno ng takot. Ngunit bago pa man makapag-react si Rico, para sa isa pang atake, mabilis si Captain Reyes at ang kanyang mga pulis. Sa isang iglap, nasunggaban nila si Rico. Sa kabila ng pagpupumiglas nito, mabilis itong nasakop at inilagay sa posisyon upang lagyan ng posas. "Hindi! Bitawan niyo ako! Bitawan niyo ako!" Sigaw ni Rico, ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa galit at kabaliwan. Samantala, si Bianca na nanlumos sa kanyang kinauupuan ay biglang bumalik sa kanyang ulirat. Lumapit siya kay Rafael. Ang kanyang muka ay puno ng galit. "Rafael, alam kong kasalanan niya to. Siya ang nagplano ng lahat. Siya ang naglagay ng footage." Sigaw ni Bianca, itinuturo si Leah. "Ang yaya na yan. Hindi siya mapagkakatiwalaan." Nanginginig si Leah habang nakatingin sa sugat ni Rafael. Kung hindi dahil sa kanya, hindi ito masasaktan. Naramdaman niya ang matinding sisi at takot. Ngunit bago pa man siya makasagot, isang mahina, ngunit matatag na boses ang umalingaw-ngaw sa gitna ng kaguluhan. "Tama na." Ang lahat ay napatingin kay Doña Estrella. Ang matanda, na kanina patahimik at tila walang malay sa nangyayari, ay biglang tumayo mula sa kanyang wheelchair. Ang mga mata nito ay puno ng dignidad at kapangyarihan. Dahan-dahan itong lumapit kay Leah. Inabot ang nanginginig na kamay ng yaya at mahigpit itong hinawakan. "Hindi siya ang may kasalanan," sabi ni Doña Estrella. Ang kanyang boses ay malinaw at buo. Tumingin ito ng diretso sa lahat ng bisita, kay Bianca at kay Rafael. "Siya," sabi ng matanda. Itinuro si Leah. Ang mga mata nito ay puno ng pasasalamat. "Siya ang nagligtas sa akin. Siya ang anghel na ipinadala ng Diyos para iligtas ako sa mga demonyong gustong pumatay sa akin." Tumahimik ang lahat. Ang bawat isa ay tila nabigla sa lakas ng loob ng matanda. Inilagay ni Doña Estrella ang kamay ni Leah sa kamay ni Rafael. "Alagaan mo siya, anak," sabi ng matanda kay Rafael. Ang kanyang mga mata ay nagpapakita ng pag-asa. Siya ang nagpakita sa atin ng tunay na kahulugan ng pamilya. Naramdaman ni Rafael ang mainit na kamay ni Leah sa kanyang palad. Tumingin siya sa kanyang ina at pagkatapos ay kay Leah. Sa mga sandaling iyon, naramdaman niya ang isang emosyon na hindi niya kailanman naramdaman kay Bianca. Ang tiwala. Ang sinseridad. Habang hinihila ng mga pulis si Bianca at Rico palabas ng mansyon, ang bawat isa ay nagbubulungan, ngunit hindi na nagdududa. Kinaumagahan, punong-puno ng reporters ang labas ng mansyon. Hinarap ni Rafael ang publiko. Ang kanyang balikat ay nakabalot pa rin sa benda. "Sa araw na ito, nais kong humingi ng paumanhin sa aking ina at sa lahat ng mga taong nadamay sa gulong ito," sabi ni Rafael. Ang kanyang boses ay puno ng pagsisisi. "Nagkamali ako. Hindi ko pinaniwalaan ang direkta ng isang ina. Nagpakabulag ako sa mga panlabas na anyo. Ngunit mula ngayon, hindi na mangyayari iyon." Inihayag niya ang pagkakansela ng kanyang kasal kay Bianca. At pagkatapos, isang bagong balita ang kanyang inihayag. "Upang bigyang pugay ang aking ina at upang bigyan ng pag-asa ang mga tulad ni Leah," sabi ni Rafael, inakay si Leah sa kanyang tabi. "Itinatatag ko ang Estrella Foundation. Ito ay isang technology-based charity foundation
na layuning tulungan ang mga mahihirap na pasyente sa mga probinsya na kulang sa akses sa medikal na serbisyo. Tumingin siya kay Leah, ang isang ngumngiti ay sumilay sa kanyang mga labi. At Leah Santos, nais kitang imbitahan, hindi bilang isang yaya, kundi bilang ang aming program coordinator. Ikaw ang magiging puso at kaluluwa ng foundation na ito. Nagulat si Leah. Hindi niya inaasahan ang alok na yon. Ang kanyang puso ay puno ng kagalakan at pasasalamat. Maraming salamat po, Sir Rafael, sabi ni Leah. Ang kanyang mga mata ay nanunubig. Ang mga sumunod na buwan ay naging abala para kay Leah. Siya ang namahala sa Estrella Foundation, nag-oorganisa ng mga medical mission sa mga liblib na lugar, kabilang na ang kanyang sariling probinsya. Si Rafael ay madalas nakasama niya, hindi na bilang isang amo, kundi bilang isang kaibigan, isang kasama. Sa isang medical mission sa isang liblib na barangay, habang nagpapahinga sila sa ilalim ng isang puno ng mangga, tinanong siya ni Rafael, "Leah, can you show me where you grew up? Gusto kong makita ang lugar na humubog sa'yo para maging isang napakabuti mong tao." Napangiti si Leah. Ito ang simula. Ang mga buwan ay lumipas na parang isang panaginip. Ang Estrella Foundation ay naging matagumpay, nagbibigay ng pag-asa sa libu-libong mahihirap na Pilipino sa mga probinsya. At sa bawat misyon, bawat ngiti ng pasyente, ang koneksyon sa pagitan ni Leah at Rafael ay unti-unting lumalim. Nakaupo si Leah sa tabi ni Rafael sa isang bangko sa gilid ng isang farm field sa kanilang probinsya. Ang araw ay unti-unting lumulubog. Ang kulay orange at violet ay naghahalo sa kalangitan. Naka-short at t-shirt lang si Rafael, malayo sa formal na suot niya sa Maynila. Ang kanyang mukha ay puno ng kapayapaan habang pinagmamasdan ang mga bata na naglalaro sa kabilang dako. "Hindi ko akalain na ganito pala ang buhay sa probinsya," sabi ni Rafael. Ang kanyang boses ay malambing. Simple, pero puno ng buhay. Napangiti si Leah. "Ganyan po talaga dito, sir. Walang mansyon, walang mamahaling kotse, pero may pagmamahalan at bayanihan." Tumingin si Rafael kay Leah. Ang kanyang mga mata ay puno ng paghanga at pagmamahal. "You know, Leah," sabi niya, inabot ang kamay ni Leah. "Mas gusto kitang makitang nakangiti dito. Sa gitna ng simpleng pamumuhay, ang nangiti mo ay mas tunay kaysa sa nakita ko sa buong buhay ko sa Maynila." Naramdaman ni Leah ang pag-init ng kanyang pisngi. Ang kanyang puso ay kumakabog ng mabilis. Hindi na ito ang Rafael na malamig at mayabang na nakilala niya. Ito ay isang Rafael na natuto ng makinig, magmahal at magpahalaga sa mga simpleng bagay. "Leah," sabi ni Rafael, lumuhod sa harap niya. Walang singsing na diamante, walang marangyang settings. Nasa gitna sila ng isang farm field sa ilalim ng paglubog ng araw. "Hindi ko alam kung karapat-dapat pa ako sa'yo pagkatapos ng lahat ng nangyari. Pero, I love you, Leah Santos. Mahal na mahal kita. Willing ka bang tanggapin ang pagmamahal ng isang Rafael Vergara na natuto na? Willing ka bang maging asawa ko?" Namuo ang luha sa mga mata ni Leah. Matagal na siyang nagdududa sa pag-ibig. Ang kanyang puso ay matagal nang nakakulong sa takot at pag-iingat. Ngunit ngayon, sa harap ng lalaking ito, naramdaman niya ang isang kalayaan na hindi niya kailanman naramdaman. Ang tiwala. "Opo, Rafael," sagot niya. Ang boses ay nanginginig sa emosyon. "Mahal din po kita." Ang sumunod na linggo ay punong-puno ng paghahanda. Hindi sa isang mansyon, kundi sa isang maliit na kapilya sa barangay ni Leah. Hindi enggrande, ngunit puno ng pagmamahalan. Bago ang kasal, umuwi si Leah sa kanilang munting bahay. Niyakap niya ang kanyang ina, na ngayon ay mas malakas na, salamat sa tulong ng Estrella Foundation. "Nakita mo, anak?" sabi ng kanyang ina. Hinaplos ang kanyang mukha. Ang mabuting puso ay laging may gantimpala.
Pinaniwalaan ka ng Diyos sa tama. Dumating ang araw ng kasal. Ang kapilya ay puno ng mga kaibigan at kapamilya ni Leah. Maging si Doña Estrella ay naroon, nakaupo sa harap, nakasuot ng isang simpleng barong. Ang kanyang mga mata ay puno ng kagalakan. Nakatayo si Rafael sa altar, naghihintay kay Leah. Ang kanyang puso ay puno ng kaba. Ngunit ito ay kaba ng kagalakan. Nakita niya ang kanyang ina, nakangiti. Ang nangiting ito ay totoo, puno ng pagmamahal, hindi tulad ng ngiti ni Bianca. Nagsimulang tumugtog ang musika, bumukas ang pinto ng kapilya, at doon, nakita niya si Leah, nakasuot ng simpleng puting bestida, walang mamahaling alahas. Ang kanyang buhok ay may simpleng bulaklak na nakasabit. Ngunit sa mga mata ni Rafael, si Leah ang pinakamagandang babae sa buong mundo. Dahan-dahan itong lumapit, kasama ang kanyang ama. Pagdating sa altar, kinuha ni Doña Estrella ang kamay ni Leah at inilagay ito sa kamay ni Rafael. Alagaan ninyo ang isa't isa. Bulong ng matanda. Ang kanyang mga mata ay puno ng pag-ibig. Iyon ang pinakamahalagang kayamanan. Pagkatapos ng seremonya, naglakad sina Rafael at Leah palabas ng kapilya habang nagtapon ng bigas ang mga bisita. Sa labas, sinalubong sila ng haring kulay ng paglubog ng araw. Niyakap ni Leah si Rafael at inihilig ang kanyang ulo sa balikat nito. Naramdaman niya ang init ng yakap ni Rafael. Ang simoy ng hangin ay dumaan sa kanyang buhok. Rafael, bulong niya. Salamat. Salamat din, Leah. Sagot ni Rafael, hinalikan ng kanyang noo. Salamat, dahil tinuruan mo akong makita ang tunay na yaman. Hindi na pala matatagpuan ang tunay na yaman sa mga kontrata o mansyon. Natagpuan niya ito sa isang pamilyang marunong magmahal, rumespeto at manindigan para sa katotohanan. Natagpuan niya ito sa isang puso na tapat at walang takot. At iyon, higit pa sa sapat. Ito ang kanilang sariling happily ever after.